Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back dito po sa ating malupitang channel, no? Alright! Ang ating topic nandyan na po, no? Yan ang dahilan kung bakit ako magko-content ngayon. And of course, yung inyo pong paboritong mga pa-shoutout, no? Alright. So, bago po yan, salamat po muna sa ating mga subscribers sa patuloy na nanonood, no? Ganon din po sa ating Facebook page na consistent po. Mahina po ang views sa YouTube. No, mahina ngayon. Kaya yung iba, puro fake news. Para manood naman sa kanila. May mga nauutupan naman sila doon. Alright, pero dito po sa Facebook, solid ang mga followers, no? Maraming salamat po, ha? Okay, dahil patuloy po inyong pag-follow dyan sa ating page, okay? So, dito na po tayo sa ating gustong pag-usapan po muna, ha? Okay? Kai Sotto, ano ba talaga? Maglalaro ba talaga? So, ako, nag-research po tayo, no? Research tayo. So, ito pong dalawang to ang ating nabasa, okay? Unahin na po muna dito kay Pass Break. Bakit ako kay Pass Break nagbabasa? Basahin nyo yung column na yan, yung naka-flash na yan. Nati-text po nila si Coach Timcon. So, ayan, ano po ba ang sinabi dyan? Hindi po nila pinangungunahan si Kai, no? Inaantay po nila yung magiging tawag dito, response po, no, ng handlers niya and at the same time ni Kai na rin. Okay? So, nothing is confirmed yet, mga boss. Okay? So ganun din, no? Same din sa Daily Tribune. Ayan. So, Cone going easy on returning Kai Sotto. Kasi nga po, kinukonsidera yung kanyang naging injury, no? Diba? So, open din sila na hindi maglaro, no? Pero as much as possible talaga kailangan, no? Sana. Okay, sana. So, wala pa pong konfirmado. Yan po ang sinasabi sa legit sources, no? Pero pagbabatayan nyo naman po, no? Ito pong mismong website po ng FIBA, okay? Wala po si Kai Sotto sa lineup. Pansin nyo? Wala. So, meron lang dyan is yung mga lumaban po against Guam, di po ba? So, hindi pa po konfirmado kung sila na talaga yun, no? Antayin po natin ang anunsyo. Okay? So, yan po masasabi ko. So, bakit po lumilitaw ang mga ganyang impormasyon, no? Ako mismo ba ito nagko-komentaryo? Kasi nga, dahil po sa mga bali-balita about kay Kai, no? Ang sa akin lang, no? Di ko alam kasi bakit kailangan may manguna, kailangan pangunahan, no? Ewan ko, no? Para ba sa scoop yan? Paunahan ba? Kasi preparasyon po ito ng ng pambansang kupunan natin sa Gilas, eh. Di po ba? Kailangan po ba nating malaman ng mga plano, ang mga player na maglalaro kagad? Di ba? Hindi po ba pwedeng magamit yan ng mga kalaban natin? No? Wala pala si ganito, ganyan. Di ba? Oy, nagkakagulo sila doon, ganito. Gagawin natin. Yun lang po, no? Napansin ko. Anyway, dito na tayo sa pangalawa na ating gustong pag-usapan. Ano po? Marami po ang nagbibigay ng opinion, ha? Kayo rin, no? About kay Romero. Dahil po sa kanyang paninipa, gusto nyo po pa siya na maglaro sa PBA, no? So, parang hati, po? May mga ayaw, may mga gusto din, no? Pero mukhang hindi po patitinag dito ang Meralco, no? Kasi nga po, kung sakaling matuloy na siyang maging import, maintindihan ni Doy TV kasi solid, eh. Usapang big man po, malakas po sa ilalim ito, no? Alright, malakas din manipa. Pero of course, siguro sa mga nangyari doon, baka naman po, no? Obserbahan na lang natin. Pero para i-ban siya sa PBA, di naman po kasi sa PBA nangyari yung insidente, no? Yun lang po masasabi ni Doy TV. Kaya maintindihan ko kung i-insist ng Meralco, hindi. Ito ang napili namin, no? Whether you like it or not, no? Alright? Okay. So, ito na po tayo sa ating panawagan, no? Meron po akong malupitang panawagan sa YouTube, no? Okay. Kasi po, ayan po, no? Mabuti na lang, nakapalo ang mga subscriber dito sa channel dahil alam nyo na yung mga lumalabas dyan ng mga trade sa Hinebra, no? Particularly, puro Hinebra po talaga, no?
Hindi pwedeng wala ang Hinebra pag usaping trade ng mga fake news. Okay, kasi nga po, sabi ko sa inyo, wag na po kayo magulat. Isa fake news season ngayon. Bakit? Walang laro eh. 'Di ba? So, diyan po sana lalabas sa pagiging creative nyo, no? How to be creative as a content creator. Ano? Dahil sa ano? Ang vlogger nagipit sa fake news na ba kayo kakapit? Hindi. Pagalingan po talaga yan. Kaya nga tinawag kang vlogger, content creator. 'Di ba? Gumawa ka ng content, 'di ba? Na panonoorin, hindi yung manloloko ka. 'Di ba? Hindi yung mag-clickbait ka. Manguuto ka, 'di ba? So, wala, nakakalungkot diyan. Yung mga big vloggers po talaga, yung mga bago pa ako nagsimula, nandiyan na sila, institusyon na sila pero sila mismo ang pasimuno, no? Wala tayong magagawa. Mukha pong hanap buhay po talaga 'yan. No, kaya ang panawagan ko, no, sa YouTube, dapat ini-screen na po. Dahil baka po yung mga viewers ng YouTube manawa na, no? Yung mga ibang mag-anonymous wala nang chance magpalabas dahil hindi na po maniwala ang mga viewers. Pero sa ngayon po, no, ewan ko kung AI ang viewers nyo o talagang marami lang po talaga pang ligaw at nauuto. Yan po, no? Yan lang ang panawagan ni Doy TV, ha? Dapat po i-ban ang mga ganyan nagkakalat ng misinformation, no? Yun lang po ang concern ko. Okay, dito na po tayo sa ating gustong pag-usapang pa-shoutout naman, no? Pa-shoutout po, ha? Alright, dito po tayo sa ating mga minamahal na followers na nagkomento po dito sa ating mababang views. Ayan, okay lang namang mababa ang views, no? Walang problema kasi para sa akin, usapan lang naman ito between fans, di po ba? Hello po, kabayan Doy. Ito si Cesar Andesito Alantason. Ito, tatlo lang sila dati nila Archie Makirang Hanggang ngayon nandyan, no? Tapos si Sir Wenceslao Hapon, simula na napanood tayo, di na po tumigil, no? Nakakapanood, no? Ito po si Jonathan De Castro, ayan. Walang silent ban yan, di siya naniniwala. Di totoo yan, natatakot lang mga ginawa dati ng mga player na yan. Mukha pong may punto kayo, no? So, ayoko lang pong, sige, parang ganito, no? Kasi po kung magandang performance ng player sa dati niyang kupunan, wala po ako nakikitang dahilan para hindi siya kunin, no? Hanggang doon na lang po. Okay? Hanggang doon na lang. Magaling daw po ang comment natin about kay Coach Nippon. Jonathan De Castro, mabuhay po kayo. Shoutout, sir, ha? Dito tayo kay Sir Roderick Rodriguez. News, Doy, walang katigil-tigil ang mga fake news vlogger. Lahat na lang na igagawa nilang content kahit na hindi kapanipaniwala. Hanggat may nauuto pa po, no? May mga nauuto, no? Wala po, hindi po titigil yan. Okay? Pero yung mga nakakapanood na kay Doy TV, nakapanood na kayo sa akin, ano na po, ano na kayo, di na nila kayo maloloko, no? Okay. Yung iba kasing vlogger dyan ano na? Ano? Nasa payola na ba kayo? Kaya wala na kayo. Aanin mo nga naman ng barya-barya kung meron ka, kung kasama ka naman sa payola, no? Obvious kasi. Hindi na ako magbabanggit, no? Pero obvious. Okay? Obvious na obvious. Kaya ako naman kasi sa Doy TV, no? As a content creator vlogger, sinasabi ko sa inyo, to be honest, ano ko lang talaga to, libangan, pastime, no? At kung kayo OFW, maintindihan nyo kung bakit. Kaya nga po marami ng OFW, halos lahat ng OFW, vlogger na no? Alright. So sana po dumami rin ng viewers sila, pero yung magagandang content na lang naman sana ang i-produce nyo, ha. Okay, Clodoaldo Prasdilla, bakit puro Hinebra pinag-uusapan nila palagi? Nako, meron na naman kayong binuksang magandang subject, sir. Bida po kayo ngayon sa akin ngayon, ha. Promise. Gagawin kong paksa itong comment nyo, ha. Brigido Castillo, kung opisyal na inilabas ng SBP na di makakalaro si Quezon Soto, doon maniniwala ako.
duda ako sa sinasabi yan, may binanggit siyang tao, no? Ewan ko ba? Ewan ko, no? Ewan ko, meron akong sasabihin, hindi ko mabanggit no? Kasi, kahit vlogger lang po ako, no? I still responsible sa mga sasabihin ko, no? Alam niyo po kasi yung nabanggit nyo, yung mga media, ini-interview pa talaga siya, no? Sa totoo lang nagtataka ako, naniniwala pa kayo sa mga ganyan? Ako obviously, kung napapansin nyo po, ang mga nababanggit ko na lang sa mga legit sources, no? Ayoko po ng source, no? Ayoko. Maliban ako po kung talagang kung iba't ibang mga news outlets binabanggit na yan, no? Okay, doon ako magbabanggit. Pero kung sila rin lang, no? Ako may source ako. Ako rin naman pwede ako magsabi, may source din ako, no? Hindi na lang. Jose Marie Manzanilla, basta ako idol Ginebra, no? Wala daw po siya ibang team. Okay. Yan, ang dami niyo po mga sinasabing mga mga aayos na comment. Vincent Laba, good day kabayan doon. Siguro, wala naman baka may hindi palang naayos sa pagbabalik ni Greg Slaughter. Yan, pag-usapan po natin. May nagtatanong pa rin po hanggang ngayon. Babalik daw po si Greg Slaughter sa Ginebra, no? Pansin nyo guys, hindi ko diretsang sinasabi so hindi na babalik yan. Kumpara kay Sistan. Kay Sistan talaga sinasabi ko hindi na talaga babalik. Pero yung Greg, pansin nyo, ano pa rin ako, tikom pa rin ako. Kasi hindi ko alam Kasi parang may chance di po ba? Yun lang ang tingin ko, no? Ang bagay na pumipigil lang sa akin, no? Na sabihin, sige, naniniwala ko meron talaga yan. Yung nga pong pagbasa ko sa ginagawa ng Ginebra ngayon, no? Yung planning nila, baka ito ang preparasyon nila para sa susunod, no? In the future. Yun lang Pero, antayin na lang po natin, Okay? Kasi wala rin balita na siya po'y magbabalik sa Titan, bagamat siya po'y napaulat na naka-meeting niya, yung bossing, no? Okay? So, Ronald Saturno, shoutout. Romulo Macaraeg. Okay, mabuhay po kayo. Eugenio Balakwit, salamat. Rodante Sabida. Sir Archie Makirang, Gilyer Katukod, ito. Hindi ako naniniwala sa balita na di makakalaro si Kai Soto. Ayan. Wala pong balitang nagsasabi, nagko-confirm na hindi siya na makakalaro. Okay? Walang silent ban, Jonathan De Castro, Ronald Sabida. Para sa akin, pang NBA na daw po si Coach Tim. So, salamat po sa inyong panonood. No? Yan lang po muna ang ating mga pa-shoutout. Maraming salamat sa inyo. At magbabalik po tayo sa susunod na video content dito lamang po sa Doy TV Sports. Uli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.